Ayan, magandang umaga po mga kapatid na guro. Ngayon ay Sunday morning, no? Halos kagigising ko lang, medyo napuyat din kagabi, no? Sagutin ko lamang itong tanong ng isa nating kapatid, no? Tinatanong niya kung ano raw masabi ko doon sa lesson plan na nire-require na handwritten. Well, nagulat ako dito, no, meron pa palang ganito, no. In fact, nabanggit ko to nung nakaraang nagkaroon ng workshop sa Central Office. Isa ito, no, sa mga binanggit ko na nung mga nakalipas ka ako, meron pa nga, no. Neto lang, mga nakalipas sa taon, meron pa tayong nababalitaan, ano, na yung lesson plan ay nire-require pa rin na handwritten. Natawa, no, yung mga kausap ko doon sa Central Office. No. Marami po doon ay mga supervisors, no, mga principals, no, at mga teachers, no, sa iba't ibang bahagi, no, ng Calabarzon, Central Luzon at NCR. Ang masabi ko lamang diyan, simple lang, yan po ay paglapastangan sa dalawang bagay, no. Una, paglapastangan sa napakataas na iniunlad ng ating teknolohiya. Meron tayong teknolohiya po ngayon, ano, na hindi na kailangan magsulat, no, ng mano-mano. Padalawa, no, paglapastangan din po yan, no, doon sa mga guro mismo, no, sapagkat bakit mo na kinakailangan, ano, matutuwa ka talaga dito. Ba't mo kinakailangan isulat pa itong bagay na ito? Meron ka na namang computer, meron kang printer. Hindi nga DepEd ang bumili niyan, kundi ikaw. Diba? So, nakakatawa, no, ito, no? At hindi na po dapat ito isinasagawa sa ganito pong uri ng panahon. Pinapagod lamang nito yung teacher. Lalo na kung napakarami mong preparations. Kung ikaw ay may multiple preparations. Kung ikaw ay nasa key stage 1. O kahit hindi ka nasa key stage 1, basta ikaw ay maraming preparations. Alam nyo, maganda yung tanong, no, kasi sa ngayon, ano, ay ni-revisit ng DepEd, no, yung DepEd Order number 42, no, noong 2016, ano. At gusto po natin gawin, ano, isinusulong po natin, kasama po tayo diyan, ano po, at and hope pakinggan tayo ng DepEd, no, na gawing simple ang lesson planning. No, dahil ulitin ko po, habang komplikado ang lesson plan, habang napakaganda ng lesson plan, habang napakadetalyado ng lesson plan, tandaan po ninyo, hindi magiging maayos yung execution niyan dahil pinuyat mo na yung teacher. Gusto nga po natin sana, no, ay gumawa na lamang po tayo ng template, no, na downloadable at i-modify na lamang ng mga teachers, no, para maging eksakto, no, doon sa kanyang lesson. Of course, magkakaroon naman po tayo diyan ng mga tinatawag natin na contextualization. No, at depende rin, no, sa husay ng guro. Lahat naman tayo nag-aaral ng pag-teacher, eh. 'Di ba? Lahat naman tayo, hindi naman pag bumaba yung template, yun na lang gagawin mo, no? O wala kang kahit kaunting creativity, no, at baka naman palitan mo lang yung pangalan at yung date, hindi naman, no? And we expect po, no, na hindi po ganoon ng mga teachers. And of course, meron naman po tayong mga guidance, no, from our master teachers, head teachers, or principal. O yung mga teachers po natin, yung mga co-teachers po natin, kahit teacher 1 po na head sa atin, na sila ay mas senior sa atin, ano. So lesson planning po ay napaka-importante. Pero yung importansya ng lesson planning po na ito would not surpass the more important part of our daily lives as teachers, no? And that is to teach. No? Magandang umaga po. Maraming salamat.